Napahiya si Harry Roque. Bakit napahiya si Harry Roque? Sabi ni Harry Roque, hindi nyo pwedeng pa-attend din si Madriaga kasi ang may jurisdiction kay Madriaga ay ang korte. Sus naman si Harry Roque. Natural. Alam naman natin na ang may jurisdiction kay Madriaga ay ang korte. Pero sumulat naman ang Kamara sa korte. Siyempre, out of respect. Alam nga namang hindi mo irerespeto ang korte. So, sumulat si Congresswoman Beatrix Lustro sa korte na may hawak ng kaso ni Madriaga. Nagpaalam sa korte na payagan si Madriaga na lumabas. O ngayon, mga kabunyog, ang magandang balita, grinant, pinagbigyan ng korte, yan o, court orders Madriaga to attend Sara impeachment hearing at House. O yan. Ganda, no? Maganda. So napahiya ngayon si Harry Roque. Kasi sa akala mo, ang sinasabi ni Harry Roque, sinasabi nyo na mag-a-appear si Madriaga, hindi kayo ang makakapag-decide niyan, korte ang magdi-decide niyan. Siyempre, alam naman yan ng mga abogado. Abogada naman si Congresswoman Beatrix Lustro. Abogado naman si Congressman Chil Jokno, Congresswoman Leila de Lima. O, siyempre, nagpadala ng sulat sa korte. Grinant naman ng korte. Kasi wala nang problema. A-attend na si Madriaga. Mula 8 a.m. to 5 p.m. ang binigay sa kanya. So, court orders Madriaga to attend Sara impeachment hearing at House. O yan Kaya, ano na yan? Yung pagpipilit nilang mapigilan na wag mag-attend si Madriaga, hindi nangyari. Pinayagan ng korte. Pinayagan ng korte. Mga kabunyog. Kaya, yung sinasabi ni Harry Roque na walang parang hindi papayagan ng korte, wala. Pinayagan ng korte. Kasi reasonable naman yung reasonable naman yung request. Kailangan si Madriagang mag-testify sa impeachment. Hindi naman siya kukunin ng House. Hindi naman inaagawan ng House ng jurisdiction ang korte. Korte pa rin ang may jurisdiction kay Madriaga. Kaya nga protective custody lang naman ang ginawa ng Kamara. Ibig sabihin, sinisecure lang si Madriaga na kapag nagbiyahe siya galing doon sa Camp Bagong Diwa, ay protected siya ng NBI, ng security escorts galing sa House of Representatives, sa Office of the Secretary General, yung Sergeant at Arms ng Kamara. Kaya ito, may order na i-secure si Madriaga yung pagbiyahe sa kanya at humihingi ng reinforcement sa NBI. Pero yun na nga, ang pinaka-importante doon yung pagpayag ng korte. Natutuwa tayo na nagdesisyon na ang Korte Suprema, pinayagan si Madriaga. A-attend si Madriaga mula 8 a.m. to 5 p.m. April 14. O yan. Kaya usahan na dito na sigurado mainit itong testimonya ni Madriaga diyan. Sigurado mainit. Pero handa naman daw na si Madriaga Sabi ni Attorney Palad, yung abogado ni Madriaga, naka-ready na daw yung mga mga ebidensya. Mayroon silang mga pictures, screenshots ng mga messages, at mayroon pa daw mga video. Ayan. Kaya sabi nga ni Attorney Palad, ready na sila. Tambak daw na ebidensya ang dala-dala nila. Sigurado na, pag appear ni Madriaga, i-questionin yan ni Congressman Rufus Rodriguez. Kasi si Rufus Rodriguez, ang tingin niya kay Madriaga, polluted source. Kaya sigurado na, si Rufus Rodriguez, igigrill yan. I-cross-examine yan si Madriaga. Pero, sabi naman ni Attorney Palad, handa na si Madriaga dyan. Kasi hindi naman siya nagsisinungaling ayon kay Attorney Palad. Alam na ni Madriaga, kaya niyang sagutin ang lahat ng tanong sa kanya kahit nila Congressman Rufus Rodriguez. Kaya ito mga kabunyog? Yan? Ito? Kumbaga magandang mga balita itong nangyayaring ito. At least sa April 14,
ang mga magiging sentro diyan, si Madriaga sigurado na sentro 'yan ng mangyayari sa April 14. Yung salin ni Sara magiging sentro din 'yan. So ang magtatalakay niyan si Buying Rimulya, Ombudsman. Sigurado rin magiging sentro yung tungkol sa mga korporasyon ni Sara Duterte at ni Manscarpio, yung kanilang mga ari-arian, mga negosyo. SEC naman ang magdi-discuss noon, SEC, Securities and Exchange Commission. Kaya mga sinugpi na yan eh. Yung tungkol sa confidential funds, COA. At saka yung mga tungkol sa records, kung may records nga ba sa PSA, Philippine Statistics Authority, Mary Grace Piatos. Pero malaking bahagi ng magiging dyan tungkol kay Madriaga. Kasi si Madriaga yung si Madriaga yung ayon sa kanyang testimonya, pagka-ingkas ng mga confidential funds nila Nolasco at La Chica, tinawagan siya. Pinadeliver sa kanya ang mga confidential funds. At dinala niya ito sa isang mayor sa Laguna, dinala niya ito sa isang comedy bar sa Timog, nandun si Attorney Reynold Monsayak, yung spokesperson ni Sara. Tapos dinala niya rin daw sa ombudsman. Nandun naman sa ombudsman si Attorney Ryan Kilala na tao rin ni Sara. Yan yung mga yan yung mga pinagdalhan ng mga confidential funds na yan. Kaya yan yung magiging sentro ng testimonya ni Madriaga. Yung tungkol sa confidential funds. Kaya actually siya kasi yung missing link eh. Yung kasing confidential funds, pagkaingkas ng mga cheque, binigay kay Nolasco at saka La Chica. Pero pagkatapos nung kay Nolasco at La Chica, wala nang kasunod, hindi na alam. Dito, ang magbubuo na ng kwento, itong si Madriaga. Kaya importante yung kanyang testimonya sa April 14. Okay? Abangan natin mga kabunyog, mga kababayan ha. Napaka-importante ng pag-appear ni Madriaga sa April 14. Kaya kahit anong pilit nila Sara, kasi pinipili talaga nilang mapigilan na wag itong mag-attend. Wag itong sabi nga ni Roque, hindi yan a-attend kasi sa yan. Korte ang may control diyan. Ay wala pumayag din yung korte kasi reasonable naman yung request eh. Magti-testify lang naman tapos ibabalik din naman kaagad. So pinayagan ng korte. Iyak si Roque ngayon. Ang isa pa, ayaw talaga ng kampo ni Sara na makapagkwento si Madriaga. So gusto sana nila mag-issue ng TRO ang Korte Suprema o hindi rin naman pinagbigyan. Hindi rin naman pinagbigyan yung TRO. Kaya tuloy-tuloy na mga kabunyog sa April 14. Okay? Abangan nyo po dito sa aking mga channel, sa aking mga Facebook pages. Ila-live stream po natin. Okay? Sige mga kabunyog, mga kabayan. Magandang gabi sa inyo. At itong ating talakayan gabi-gabi, bago tayo matulog, at least na-update ko kayo ng mga maiinit na balita ngayong araw. Ano yung mainit na balita ngayong araw? Hindi grinant ng Korte Suprema yung hiling na TRO ng kampo ni Sara. Yun, salamat. At pangalawa, nagsalamat ang Korte Suprema ay ang House of Representatives sa ginawa ng Korte Suprema. At least hindi nagkaroon ng confrontation o kaya constitutional crisis. At pangatlo, pinayagan ng korte na maka-appear sa hearing sa Kamara sa April 14 si Madriaga. Okay, all set na para sa April 14. Tuloy na tuloy na. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.